CCR ako ng Starbucks here sa Manila. Kakagamit ko lang sa class, then nag-message yung friends ko na magkita-kita daw kami. Eh, maganda yung Starbucks dito, so dito yung nabili ng place, and pumunta na ako. Nihintay ko pa sila, kaya hindi ako nag-video dun sa labas kasi nahihiya ako, merong mga tao, tapos mag-isa lang ako sa table, tapos nagkatok ako sa camera, and medyo maingay din kasi ang daming nagre-review. So, I'm just waiting for them. May customer. Nakagalit siya. Ito yung part. Tinapon mo? Oh, kasi kailangan. Gusto niya sa akin. Show me how you care. Tell me how you loved before. Show me how you smile. Tell me why your hands are cold. I'm turning around, I'm having visions of you. Then I understand. Hi guys, so pagpasensyahan niyo yung voice ko kung ganito siya ngayon kasi buong January na ako may sakit. Tinamaan ako ng super flu and up until now hindi pa siya gumagaling kahit patapos na yung first month ng taon. So anyways, kakagaling ko lang ng class, nag-decide ako na hindi muna ako uuwi. And dito ko natatapusin yung mga schoolworks and work-related stuffs ko. Kasi kapag umuwi ako, gusto ko na agad siya matulog since wala talaga akong proper rest for like a whole month actually. Wala akong proper rest. So, gusto ko pag umuwi ako mamaya, wala na akong gagawin or wala na akong iisipin. Kaya tatapusin ko na lahat ng kailangan kong gawin ngayon. Okay, going back kasi kinuha ko yung order ko. Going back, ayun nga, wala akong proper rest. So gusto ko kapag umuwi ako mamaya, diretso tulog na lang ako. Wala na akong iisipin na kailangan kong gawin. And medyo mahaba yung kailangan kong gawin na readings. Tapos gagawa ko ng PowerPoint and other work related nga sa theater. So, kailangan ko siya matapos ngayon para wala na akong iisipin and makapagpahinga ako. Kasi maaga natapos yung class ko ngayon kasi meron akong isang class na hindi pumasok yung prof. Which is last class ko dapat yun. Tapos mamaya pa dapat siyang 6 p.m. So, uwi na lang, bumiyahin na lang ako and then nag-cafe muna. So, I have fries and coffee. Hot coffee. First time kong mag-hot coffee kasi di talaga ako fan ng mga mainit na drinks and pagkain. Kaso nga, may sakit. And gusto ko nang gumaling guys kasi may mga show pa kami. Tapos, ganito yung boses ko. And ang hirap mag-perform ng may ubo. Kaya, ayan, hot coffee muna ako ngayon. And yes, I'm gonna start working para matapos ako kaagad.
update, ako na lang mag-isa sa cafe, hindi ko namalayan. Tapos ko na yung mga school works ko, school tasks. Ngayon, ang ginagawa ko na lang is nag-edit ako ng content for TCP. Tapos, nag-decide ako mag-break kasi pagkatingin ko, wala na palang tao sa paligid ko. As in, ako na lang yung customer dito. Alam ko hindi pa naman sila magsasara kasi until 9 p.m. to. Pero, ayun, nahihiya ako. Pero gusto ko na din i-maximize yung time na nandito ako para matapos ko na yung mga gagawin ko. And sinusulit ko yung walang tao. Tapos ang cozy ng place. Ayan, so as you can see, wala nang tao dito. Tapos, ang cute nung place. Kaya ayokong umalis, guys. Itong pinagpapatungan ng camera ko, ano siya, para siyang bench na merong mga bean bags. So, gusto ko din dito. Pero kasi, wala eh, nakalock in ako dun sa pwesto ko. Guys, share ko lang, you know what, kung bakit ko nasasabi na natutuwa ako na ganito yung cafe. Like, inabot ako ng gabi sa cafe, ganyan. Tapos, nagagawa ko yung mga works ko. Kasi, ito yung mga small wins for me na binibig deal ko talaga siya. Hindi siya small for me kasi ito yung mga bagay na afraid ako gawin alone. Like, before legal age na ako, tumatanda na ako, hindi ko kayang lumabas mag-isa, lumabas ng walang kasama. Kahit gutom na ako, hindi ako kakain kasi hindi ko kaya na kumain alone. So, alam niyo yung independent ako, but dependent ako at the same time. Siguro, hindi naman ako sanay na Um, kasi kapag lumalabas ako, strict kasi yung parents ko nung bata ako. So, kapag hindi ko naranasan yung lalabas-labas ka mag-isa, ganyan. So, lagi ako may kasama or pinapasamahan. Pero ngayon, ayun nga, na-realize ko kasi na tumatanda na ako tapos ang dami ko pang bagay na hindi ko kaya gawin alone. And I know that I'm capable of doing that. So, last year, nag-decide ako yan na nilalabas ko yung sarili ko and ano siya, isa siya sa best decisions ko kasi ang sarap mapag-isa, ang sarap gawin ng mga bagay alone. Kinapture ko din yun actually. Like, nung first time na nanood ako ng cinema alone, nung first time na nagka-cafe ako alone, bumibili ako ng flowers for myself and everything. Unfortunately, before mag-end yung 2025, na-snatch yung phone ko and wala akong backup sa iCloud. Kaya hindi ko na nakuha yung videos. Kaya dapat kasi mag-upload ako sa YT nung before mag-end yung year. Kaso ayun nga, may ganong inari. So, hindi ko na siya nagawa. Pero ngayon, tinatry ko ulit. Kasi if ako yung tatanungin, I would say na gusto ko talaga to, yung nag-video ka, nag-film ka ng sarili mo, nag-edit ka, pero at the same time, push and pull kasi ako sa mga bagay na gusto ko. Specifically, this thing is parang mahirap siya sa akin kasi gusto ko magganto pero ayokong makilala. Hindi ko alam if napaprocess nyo or nagigets nyo. Pero for example, I'm a theater actress. So, kailangan maayos yung social media mo. May maganda kang feed, maayos yung image mo, ganyan. May hindi naman madumi yung image ko. Pero the thing is, hindi kasi ako yung tipo ng tao na palapos. Or kung tawagin nila is low-key. Ganun ako. Kasi ayoko na lahat ng bagay. Maraming nakakaalam sa'yo. Or wala, mas gusto ko lang yung private life. Kaya if, ayan, nag-upload ako ng mga videos, photos, syempre nililimit ko pa rin yun. Kasi I allow people to know kung ano lang yung gusto kong ipaalam. Hindi ko sinishare kung ano yung mga nangyayari sa akin. So, some people think na parang, actually, there's one time na may nagsabi sa akin na, ang tagal mong nawala sa social media, akala ko buntis ka. Like, girl, hindi. It's just that, ayoko lang talaga na yung mga plano mo sa life or mga ganap mo sa life, nasa social media lahat. Kasi, nagji-jinx talaga siya and I don't know if you guys believe in evil eye, pero naniniwala ako sa evil eye. So, ayoko lang ganun. Pero eto, gusto ko lang na ginagawa yung mga ganitong bagay. Kasi gusto ko na capture yung moment ko para meron akong babalikan kapag, di ba sa future, like, pwede kong i-look back yung mga ginagawa ko. And,
yung mga ganitong bagay kasi para siyang therapy for me na mag-isa ka pero hindi ka malungkot or na-enjoy mo na yung company ng sarili mo. Kaya do not be afraid to do everything alone. You'll have to do it anyways. So, ngayon, being alone is scary but it will save you. I swear. Pero, ayun nga, dami ko nang sinabi. Bakit ako biglang nag-speech eh, no? Yung ganito ako, kasi tas yung background music pa ng copy. Pero ayun, siguro mag-stay lang ako dito mga 30 minutes. Or, I don't know, baka mag-book na din ako pa uwi kasi gabi na. And ako na lang yung customer, baka magsasara na sila, nahihiya lang silang paalisin ako. Hi guys, so I'm here sa clinic ng CR sa Mega Mall. I'm waiting for my friend. Sabi ni Chris, nandito siya, pero wala naman ako nakitang PS dito. But anyways, I'm waiting for them kasi mag-ice skating kami. I don't know if naririnig niyo ako kasi hindi ko mahanap yung mic ko. I'm not sure kung dala ko siya. Pero we'll see later. So hanapin ko muna si Chris. Diba? Say hello to Guys, nasa Panda Express kami. Say hi. Hi! First time ni Mitch dito, so tignan natin kung ano man sabi niya. Yeah, first time ko dito. Though matagal ko siyang gusto i-try kasi parang boring kasi siya pag mag-isa ka lang. What should I get? I don't know kung anong phone. Masarap din to. Ano yan? Masarap yan. Black pepper steak? Oo, masarap yan. Okay, okay. Thank you so much. Hi guys, ako na naman to. Yes. Open namin yung free dessert. Ayun. Address your setbacks with a smile this week. my God, Mitch. This is tamang-tama to sa sinabi ko kahapon. You are respected for being straightforward and honest. Aww. Aww, bagay na bagay. Since patapos na, make lasting memories. Aww. Bagay. Be gentle with yourself. You're doing the best you can. So we're walking around Mega Mall, tapos si Chris, ang dami niyang nababasa, tapos nakakaisip siya ng joke. Yung joke niya, siya lang yung natatawa. Kasi may circle of friends yun sa utak niya. Guys, so Super lapit. papunta na kami ngayon sa sa Golden Golden Phoenix. Golden Phoenix Hotel. Pupuntahan namin yung Friend naming buddy. friend namin buddy. I thought to see residence tayo. Ewan ko, katapat daw. So, doon, magluluto si Aling Tika, Tsaka si na, Yoni. tsaka si Yoni,
ng pesto, alatika, Slasyon. stasyon na maingay, bungangera, Oo. kasamahan niya ng pinakamatamis na chicken ni Chris. Si Alex. Guys, Yoni is being sweet. Alam niyo, sobrang weird ng mga kaibigan ko. Di ba, magluluto kami ng carbonara. Bumili silang pancit canton. Tapos,